So mga sikreto upang muling bumalik at muling mabaliw sa iyo ang isang lalaki. Yes, mga kamamay, may mga bagay kayo na pwedeng gawin o pwedeng i-apply sa inyong relasyon kung paano o kung paano muling babalik kung ang isang lalaki ay lumayo, kung ang isang lalaki man ay hindi na nagparamdam, o kung ang isang lalaki man ay tipong nagsolo na dahil sa medyo toxic na kayo sa inyong relasyon kasi hindi natin masasabi may mga babae rin po kasi nasakit sa ulo eh. Kung kaya't ang isang lalaki minsan ay lumalayo, umiiwas, naglalaylo o lumalamig sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, sa video nating ito, ituturo ko po sa inyo kung paano muling babalik ang lalaki at muling babalik ang pagkabaliw nila sa inyo. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling at nire-request sa inyo. If ever na nakaka-relate po kayo or nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga videos na ginagawa ko, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment ka na rin dito kung sakaling nakaka-relate ka o kung sakali mang meron kang pinagdadaanan ngayon. Pwede po nating bigyan niya ng piece of advice na maaari pong makapagpalinaw sa inyong isipan. Kasi minsan, kalimitan, may mga subscriber tayo dyan na nakukulong na lang sa isang sistema o sa isang sitwasyon dahil sa hindi po nila alam kung ano dapat yung kanilang dapat gawin. Mas pinipili nilang maging marupok, maging martir, or nagpapakatangan na lang sa isang relasyon na hindi naman sila nag-grow. Kaya mga kamamayan, pang hinihintay ninyo, ilagay nyo na lang po yan sa comment section. Pag nabasa ko po yan, at the end of our videos na ginagawa, handa ko po yung sagutin or bigyan kayo ng piece of advice. Okay? So, ano pang hinihintay natin mga kamamay? Huwag na po natin to masyadong patagalin pa. Ano nga po pala yung maaari nyong gawin upang muling mabaliw at muling manumbalik ang pagkabaliw sa inyo ng isang lalaki? So, number 1. Kailangan ibalik mong muli yung attraction mo sa kanya. Ito mga kamamay, yung napakagandang dapat yung ginagawa. Kasi alam nyo po, yung mga kalalakihan, kung bakit po kalimitang lumalayo, naghahanap ng iba, tumitingin at tumitikim din ng iba, is minsan kasi napapabayaan nyo na yung sarili po ninyo. Yung attraction sa inyong sarili, yung kagandahan, yung pag-aayos, nawawala na po sa inyo eh. Kung dati ang ganda-ganda ng body shape mo, kung dati-rati nag-gym ka pa o nagwo-workout ka pa o sabihin na natin hindi ka nag-gym, hindi ka nagwo-work pero ang ganda pa rin ng hubog ng katawan mo, ngayon nawala na eh. Dati ang ganda-ganda eh, bote ng coke eh, ganun pa oh. Ngayon, bote ng mantika. Bit ganyan mga kamamay, napabayaan nyo na. Kaya hindi nyo rin masisisi minsan ng ibang mga lalaki kung bakit sa iba na sila nababaliw. Iba na yung kanilang hinahanap. Pero kung muli mong ibabalik, i-improve ang sarili mo, yung attraction mo, ibabalik mo, mag-aayos ka, yung aura mo, aayusin mo rin, magiging mabango ka. Kasi minsan kahit gabi na, magkatabi na kayo sa pagtulog, hindi pa naaakit sa yung lalaki. Bakit? Masyado ka na kasing losyang. Masyado ka na kasing nagpapabaya. Yung jeans mo, yung amoy mo, yung hygiene mo, napapabayaan mo na masyado. Kung ano ka nang galing sa palengke, 'di ba? Nagtitinda ka ng isda. Pag-uwi mo, may isda ka pa rin, may tilapia ka pa rin, hindi ka man lamang makapanligo, makapag-half bath, makapaglagay ng Jergens. Okay, yung lotion, 'di ba? Makapagbabango ng konti. Yun po kasi nakakadagdag ng attraction pagdating sa isang lalaki. Kung paano magsisimula muli ang inyong usapan, kailangan maakit niyo po muna. Kung sabihin na natin hindi na kayo nagkikibuan, hindi na kayo masyadong nagkakaimikan, di ba? Minsan ganyan eh. Dahil sa nasanay na kayo sa araw-araw na tipong hihiga, tutulog, gigising, trabaho, di ba? Hiwalay ng trabaho. Tapos ganun ulit sa gabi, hihiga, tutulog, tapos liligo sa umaga, pasok ng trabaho. Minsan, alam niyo yung inyong conversation o yung inyong damdamin parang ang layo-layo. Dahil sa nasanay na kayo na hindi kayo nag-iimikan, pero sa paglalagay po ninyo ng simpleng pabango, hygiene, mabango kayo, pag naamoy po yun ng lalaki, maaakit po yan. Pag naakit po yan, syempre, saan ang punta niyan? Sa labing-labing. Muli siyang mababaliw sa'yo, syempre gagalingan mo eh. Muli siyang mababaliw sa'yo. At ngayon, doon na mag-o-open up muli ang inyong usapan. Doon ulit mabubuksan ang inyong mga sarili-sarili sa mga kung ano mang nangyayari sa araw-araw. Magsisimula kayong magkaroon ulit ng isang maayos na usapan,
malinaw na, alam mo yun, pagkakaintindihan dahil lamang sa inyong pagbabalik ng atraksyon. Ganyan po kahalaga ang attraction level kung inyo po yung ibabalik. Lahat po maaaring masolusyonan, lahat po maaaring manumbalik sa dati. Muli kang kababaliwan, muling babalik ang lalaki, at muli siyang mababaliw sa iyo. Kaya mga kamamay, unang-una kong tips sa inyo, ibalik nyo ang attraction level ninyo sa inyong mga katawan, sa inyong mga sarili. Alright? So next, sikapin mong ibalik yung dating ikaw, lahat ng mga ginagawa mo. Yes, mga kamamay, ganito rin po kasi nangyayari minsan kalimitan at nagiging problema kung bakit lumalayo yung isang lalaki, umiiwas, umiilag, kahit magkasalubong kayo, hindi kayo nagkakapansinan, kasi kalimitan ng mga babae na pabayaan na nga yung sarili. Ayaw nilang ibalik yung dating sila. Kung ano man kayong nakilala ng lalaki, asawa ninyo, jowa ninyo noon, bakit hindi nyo ibalik? Kung dati, napakasipag mo, bakit hindi mo ibalik? Kung dati, napaka-effort mo, bakit hindi mo ibalik? Dati, napakaganda mo, bakit hindi mo ibalik? Dati, napaka-sweet mo, bakit hindi mo ibalik? Lahat ng mga ginagawa mo noon, simula nung nagkakilala kayo, at yan yung naging dahilan kung bakit siya na-attract sa iyo, bakit siya nabaliw sa iyo noon, gawin mo ulit. Ibalik mo ulit. Minsan naman yan at kalimitan, sinasabi ng isang lalaki alam mo, nagbago ka na hindi ka na dati kasing sweet ng dati. O hindi ka na ngayon kasing sweet nung dati. Hindi ka na ngayon nag-aayos. Pag sinasabi ng inyong partner, ng inyong asawa, ng inyong jowa, yung mga bagay na yan, pakinggan nyo po. Hindi po yung binabaliwala ninyo. Kaya mga kamamaya, kung gusto nyo po na manumbalik at muling mabaliw ang isang lalaki sa inyo, kailangan po, ibalik nyo po ang lahat ng ginagawa nyo noon. Kahit yung pag-aayos, pagpapaganda, o kung ano pa mang habit na ginagawa nyo noon na siyang nagpapabaliw sa kanya para manumbalik muli. Ang pagtingin, ang pagmamahal, ang pagkabaliw sa inyo ng isang lalaki. Alright? So next, huwag mo ring ititigil ang pag-aayos at pagpapaganda. Kung kaya niyo pong magpa-sexy, mas better. Okay? Yung pong pag-aayos, dapat built-in na po ito sa inyo, mga girls, mga kamamay, kahit ano pa man ang edad po ninyo. Yung iba dyan, nagtatanong palagi sa akin, kamamay, baka hindi na ako mag-ayos Senior na ako 40 na ako 50 na ako Pag hindi ka nag-ayos, ano magiging tendency ng lalaki pag pinabayaan mo ang sarili mo? Mga babae kayo Hindi naman po pwede yung ayusin ng lalaki. Hindi naman po pwedeng lalaki pa, yung jowa ninyo, yung partner ninyo, yung asawa ninyo, mag-ayos para sa inyo. Hindi gagawin ng mga yan. Kaya kayo mga kamamaya, hanggat kaya, hanggat may panahon, hanggat may, alam mo yun, hanggat may pag-asa, control po nyo kasi yan Control nyo po yung pag-aayos, yung pag-aalaga sa inyong sarili. Control nyo po yan. Kaya kung meron mang problema pagdating sa inyong itsura, sa inyo po talaga naka-in-charge ang kasalanan na yan o ang pagkukulang na yan kung bakit maghahanap ng ibang isang lalaki, kung bakit titingin sa ibang isang lalaki kasi hindi kayo nag-ayos. Yung pag-aayos at pagpapaganda, huwag niyo po sanang aalisin sa inyong sarili kahit ano pang edad na kayo. Meron nga dyan nakikita ako Meron nga dyan nakikita ako sa labas. Ang gandang manamit. Tingnan mo, medyo kulubot na yung balat pero ang lakas pa rin ng aura Yung iba 40, yung iba 50, pero kita mo yung katawan, napaka-fit. Yung katawan, napaka-ayos pa rin. Yung charisma nandun pa rin. Diba? Kaya please mga kamama, yung pag-aayos, pagpapaganda, huwag niyo pong titigilan yan. Para sa ganun muling bumalik ang isang lalaki at muli silang mabaliw sa inyo. So next, tulungan mo rin siya at huwag mong iasa sa kanya ang lahat. Yes mga kamamay. Bilang isang lalaki, napapagod din po kami. Hindi kami mga robot. Hindi kami mga android na tipong maghapon kami magtatrabaho, hindi kami napapagod. Tapos yung isang babae, kagaya mo, wala kang ginawa kundi ang humingi ng pera, ganito ganyan, nakahiga ka lang sa bahay. Gumawa rin po kayo ng kahit maliliit na extra income na maaring maitulong sa kanya. Kasi yung lalaki napapagod din po yan kamamay, sabi naman niya nung simula pa lang ng aming relasyon, wag na raw ako magtrabaho sa bahay na lang daw po ako Para na lang daw po ako maging prinsesa pagdating sa kanyang buhay. Ayaw daw niya na nakikita ako nahihirapan. Kaya siya na lang nagtrabaho. Sinunod ko lang naman. Oo nga mga girls, sinasabi nila yan. Para maging maskulado sila, masculine sila pagdating sa inyong
pananaw, pagdating sa inyong pandinig, pero napapagod din po sila eh. Darating talaga yung point na napapagod sila, at pag napagod, kasunod niyan, iinit na ang ulo. Kasunod niyan, paghahanapan ka na niya. Kasunod niyan, liliit na ang tingin niya sa kanyang sarili. Na tipong siya na lang na siya ang sumakayod, siya na lang na siya ang kumikita ng pera, tapos ka wala ka na iaambag. So, ang tendency nun, lumayo siya sa'yo. Maghanap siya ng iba. Kasi wala ka na itutulong sa kanya eh. Masakit mang katotohanan na sa kanya mismo nagmula yung mga kataga na huwag ka nang magtrabaho, pero scam yun eh. Huwag niyo pong paniwalaan, tumulong din po kayo. At huwag niyong isisi sa kanya kung bakit, alam mo yun, kung bakit ka naging ganyan. Kasi sabi mo nga sa akin kanina, sabi niya, huwag na raw ako magtrabaho. Pero bilang isang babae, tulungan mo pa rin siya. Huwag mong iasa sa kanya ang lahat kasi napapagod din po yan. Kung bakit ang isang lalaki, isang araw na lang maghahanap ng iba, lalayo sa'yo, hindi na umiimik kasi hindi mo na siya natutulungan. Kaya please, hanggat maaari, huwag mong iasa sa kanya ang lahat. Alright? Para mabaliw muli, para muli kanyang hanapin, bumalik sa inyo, gawin niyo po yan. And last, panindigan mo ang no contact rule at huwag kang maging marupok. Okay, so sabihin natin na talagang yung isang lalaki ay lumayo na ng tuluyan ang loob sa inyo. Hindi na nagparamdam, parang nakakabalita ka pa na kung sino-sino ang kanyang kinakasama. So kapag ka ganun mga kamamay, huwag mo na po siyang habulin. Huwag mo na po siyang i-please. Huwag ka na magmakaawa kasi lalo lang niyang lalayo sa iyo. Lalo lang niyang maghahanap at gagawa ng kalokohan. Sa madaling sabi, kung pinili niyang maghanap ng iba, i-ghost ka, lumayo, ganun din ang gawin mo. Okay, lalo na kung wala ka namang ginagawang pagkakamali sa kanya, or ang pagkukulang mo lang naman is nakapagpabaya ka ng konti sa kanya, naging losyang ka, o napabayaan mo yung sarili mo, lumayo siya, naghanap ng iba, di muli mong gawin itong aking mga bagay na sinabi para muling lumitaw ang kagandahan mo, muling lumitaw ang value mo, at muli kang makita at hanapin ng isang lalaki. Okay, sa madaling sabi, mag-no contact rule ka kung kinakailangan. Kung talagang siya na lang yung lumayo, siya na lang yung gumawa unang-una ng no contact rule sa inyo, hindi nagparamdam, ginost kayo, gawin nyo rin po yon. At sa kabila ng pag-no contact rule ninyo, huwag magiging marupok ha. Huwag magiging marupok. Alam ko medyo mahirap to. Medyo masakit sa damdamin yung mag-no contact rule, yung tipong alisin mo ang pakialam mo sa taong minamahal mo, pero makakatulong yan upang muli niyang makita kung sino mang ikaw. Mag-ayos, magpaganda, magpa-sexy, itaas ang value, maging high value yung babaeng muli, parang isang lalaki ay muling lumingon sa iyo, muling bumalik, at muli kang kabaliwan. Alright? So mga kamamay, yan lang muna siguro sa ngayon ang ilang mga advice na maaari kong i-advise sa inyo upang bumalik muli, muling mabaliw, at muli kang habulin ng isang lalaki. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba kung gusto niyo mag-shoutout o kung gusto niyo magpa-advise kahit papano ng inyong mga hindi naman simple kung masasabi, ng inyong mga pinagdadaanan sa buhay. So muli, this is Mamay Love Advice. Mahal ko po kayo ha. See you for our next vlog. Paalam.